Kasalukuyang dinaraanan ngayon ng bagyong Maymay ang Hilagang Luzon. Nananatili rin nakataas ang signal number 2 at nagpapaulan ng habagat at bagyo sa Luzon. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Good morning po, Sir Benny. Magandang umaga po sa inyo, ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po itong si Maymay tumatawid pa rin po dito sa may parting Northern Luzon. As of 4 in the morning, nasa vicinity ng bayan ng San Juan, Ilocos Sur at patungo po sa lalawigan ng Abra sa mga susunod na oras. Meron ng taglay na hangin na 65 km per hour malapit sa gitna at pagbukso hanggang 110 km per hour at kumikilos pa silangan at 10 kph. So sa ngayon po ay at sa mga susunod na oras ay babagtasin pa rin po nito ang Cordillera Region at Cagayan Valley at posibleng humihina na ito pagtama sa kalupaan, tropical depression na lamang by this afternoon habang mamayang gabi ay posibleng low pressure area na lamang ito matapos niyang pawirin itong Cagayan Valley at nasa may Philippine Sea na po sa silangan ng Cagayan Valley. Sa ngayon nakataas pa rin ang tropical cyclone, wind signal number 2 sa Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur, western Apayao, Abra, western Kalinga and western portion of Mountain Province. Habang signal number 1 sa natitira bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern Pangasinan, rest of Apayao, rest of Kalinga and rest of Mountain Province. Ganyan din sa Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at the northern and central portions of Aurora. Asahan pa rin sa mga susunod na oras yung mga pabugso-bugsong hangin sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman sa mga pag-ulan, ito pa rin malaking bahagi ng Northern Luzon plus sa Central Luzon, affected po nitong si Bagyong Maymay. At asahan din ng habagat or southwest monsoon over Metro Manila, ganyan din sa may Calabarzon, Mimaropa, at Paray Island. Mataas ang tsansa po ng mga light to moderate rains, minsan lumalakas po ito, yet nandyan pa rin ang tsansa ng mga heavy rainfall warnings at magkakos pa rin yung mga pag-ulan ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar at pag-uho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Yung isa pang bagyo na si Typhoon with international name na Dolphin ay unti-unti pa rin lumalapit sa ating kalupaan, 1,450 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Pero base rin sa ating latest assessment, hindi naman po siya papasok ng ating far at mananatiling tigilas lang po dito sa may southern Japan plus the East China Sea hanggang sa weekend. Magpapalakas pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw. Kaya kahit malusaw na or hina itong si Bagyong Maymay, magpapatuloy pa rin ang pag-ulan over the western sections of Luzon. Yaman ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Hello, Sir Benny. Hello po. Yes, sir, nabanggit nyo nga na this weekend ay makararanas pa rin tayo ng habagat dahil nga sa papalapit din na typhoon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. So are we expecting po na itong habagat rains ay magpatuloy yan sa susunod na linggo? At least for this weekend, may habagat pa rin. But for the next week, nakikita kasi natin na kung si Bagyong Maymay wala na, tapos si Bagyong Dolphin, possibly nasa may China na po. So, nandyan yung transition na unti-unti gumaganda yung ating panahon at nababawasan yung mga pag-ulan. Maaring mangyari po yan pagsapit po ng Tuesday onwards. Alright, maraming salamat po. That was Weather Specialist Benison Estareja.